Natatakot ako tuwing naiisip ko na, paano kung hindi mo ako nakita? Habang buhay akong walang alam na merong ikaw, na meron akong mga anak. Dear Amihan Stories presents My Triplets Forgetful Daddy. Written by Eya. Attention po sa mga pasaherong babiyahe pa Cebu. Mangyaring pumunta na po sa Gate 2. Malapit nang umalis ang barko. Anunsyo ng staff. Mariing napapikit si Rochelle nang hagkan ni Luis ang kanya noo. Umiyak ka ba, mahal? Malambing na tanong ng asawa niya. Hindi no, napuwing lang, medyo mahangin eh. Natatawang niyakap siya ni Luis. Huwag na ba akong tumuloy? Sira, naghirap ka ng ilang taon para makasampa tapos aatras ka ngayon? Mau-homesick lang ako sa iyo, mahal, pero mas excited ako sa padala mo. Biro niya. Gayunpaman, basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Inangat ni Luis ang baba niya sa kamarahan dumampi ang halik nito sa kanyang labi. Babalik ako agad pagkatapos ng kontrata. Ang hirap kapag malayo sa'yo, mahal. Mami, gising, may bad dreams ka po. Agad siyang napamulat. Nakadungaw sa kanya ang tatlong mga bata. Natauhan siya. Okay lang si Mami, mga anak. Pag-alo niya dahil tila takot ang mga ito. Pinunasan niya ang pisngi. May dala pang towel si Ella habang yakap naman ni Emma ang kanyang tiyan. Kuha po ako ng water. Tumakbo si Enrico sa kusina. 6 na taon na ang triplets. At 6 na taon na rin mula nang marinig ni Rochelle ang pinakamasamang balita sa buong buhay niya. Naabutan ng bagyo ang ferry na sinakyan ni Luis. There were reports of missing bodies and deaths. Isa ang asawa sa hindi natagpuan pa. Rochelle could never move on since then. Kaya naman kahit sa panaginip, dinadalaw pa rin siya ng huling alaala niya sa asawa. Mga anak, huwag na masyadong maglaro after school, okay? Pakapahirapan niyo ulit ang Tito Ramir. Sinumbong niya sa akin na tinaguan niyo siya. Maya-maya ay pangaral niya sa mga anak. Opo, Mami. Sabay na sagot ng tatlo. Nakakatawa po si Tito. Hindi niya kami makita pero nasa likod lang kami ng slides. Ani Emma. Sinali niya ang pritong hotdog sa bawat pinggan ng mga bata. Ang kukulit niyo talaga. Sino pa si Muno? Nagturuan pa ang triplets habang pigil ang bungis-ngisan. Tumigil lang na marinig ang busina sa labas. Tama ng asaran, kumain na kayo. Nandiyan ang tito niyo. Untag niya. Pumasok ang nakababata niyang kapatid suot ang pampulis itong uniforme. Malaking tulong ang paggatid sundo nito sa mga bata lalo pat may day job din siya. Kain ka na, Ramir. Ani Rochelle. Oh, bakit namumulay ang mga mata mo? Masungit itong tanong. Umupo ang lalaki sa tabi ni Enrico. Tumalikod siya para kumuha ng pinggan sa dispenser. Dinig niya ang bulungan ng triplets. Nagsumbong ang mga ito sa tiyuhin. Bumalik siya sa mesa, dala ang plato para kay Ramir. Okay lang ako, mag-almusal na at baka pare-pareho kayo maliit. Ramir, ito na pala yung panggas mo. Itabi mo na yan ate. Magastos din naman ang pag-drive mo sa school. Ang layo nun sa police station Pambaon na lang yan ang makukulit na to. Huwag mo ako intindihin. Binata ako, walang masyadong pagkagastusan. Yun na nga yung point, binata ka dapat na-enjoy mo yung sahod mo. Mali mo, magka-girlfriend ka bigla. Sinimangutan siya nito. Tito Ramir, ang ate po ng classmate ko may crush sa'yo. Nakangiting sabad ni Emma. Kinadyawan ito ng triplets. Tinawanan niyang kapatid na nooy biglang nasa mid. Mga anak, basta kayo huwag muna kayo magkaka-crush. Grade 1 pa lang kayo, bata niyo pa. Paalala niya sa mga ito. Kung grade 2 po, Mami, pwede na po? Ani Ella. Humalakhak si Ramir. Muntik niya pang batukan ng kapatid kung hindi lang nakatingin ng triplets. Bata pa rin yun anak. Mag-study at mag-play muna kayo sa school. Finish your food na. Malapit na mag-flag ceremony. Okay po, Mami. Pagalis sa mga ito, ang sarili naman ang inasikaso ni Rochelle. Ayaw niyang iasa sa Mama Linda at kay Ramir ang obligasyon niya. 2 years matapos siya manganak noon, bumukod sila ng triplets sa isang property ni Luis. Bukod sa insurance at savings ng asawa, dagdag kita rin ang trabaho niya bilang legal assistant sa isang non-profit organization. Rochelle, pinapatawag ka ni supervisor.
Anang katrabaho pagdating sa opisina. Tambak na papeles na nga ang inabutan niya sa opisina. Mukhang may bagong utos na naman. Good morning, Sir Gerald. Rochelle, I need you to represent me on a 2-day seminar. A community college at Polilo will hold this symposium. Nandiyan na sa invitation sa detalye. Anito, tama nga siya. Bagong araw, bagong utos. Sir, birthday kasi ng mga anak ko yung araw na yan. I'm afraid I have to decline. Ipagpapaalam ko rin sana na maglilib ako on those dates. Alma niya rito, bagay na ikinaasim ng ekspresyon ng bisor. Rochelle, there are important things that I intentionally missed too. Ganun talaga. Everyone here has something to sacrifice para magkasahod din nag-change. Fine, I'm not supposed to inform you this soon pero kinakausap kong higher-ups para sa promotion mo. You don't wanna let this chance pass. Mahabang litanya nito. Sa likod ng isip niya ay humihingi na siya ng tawad sa triplets. Nangako pa naman siyang kakain sila sa labas. Pero promotion yun. Kapag nagipit ka, hihingi ka ulit sa pamilya mo. Marunong namang umintindi ang mga bata. Sa isip-isip niya. Are you really changing your mind about this? I will attend the event, Sir Gerald. Sorry for bringing up my personal life here. Mahinang anya. Sagot ng kumpanya ang transportation fee at accommodation patungong Polilo. Ibinili niyang triplet sa ina. Kaysa naman kumuha pa ng house help, mas tiwala siyang ligtas sa mga bata sa poder nito. Magluluto ako, kahit spaghetti at bihon, maraming bilihan ng cake. Kaya ano bang inaalala mo? Hindi naman masela ng mga apo ko eh. Ani Mama Linda. Para nga po hindi na kayo mapagod, pwedeng kumain sa labas o magpa-deliver na lang. Ano ka ba naman, Rochelle? Puro gastos. Magtipid ka, 3 yung binubuhay mo. Kung hindi mo lang kasing tangkad yung pride mo. Nandito naman kami ni Ramir. Pinipili mo pang mapag-isa. Siya nga pala, ano tong sinabi ng kapatid mo na sumbong ng triplet sa kanya? Umiyak ka raw? Mahabang litanya ng kanyang ina. Napalitan ng awa ang kaninang estrikta nito mukha. Binabangungot ka pa rin. Hinagod dito ang braso niya. Tanging ilingan tugon niya. Ayaw na niyang pag-usapan pa yon. Sige na po ma, tutuloy na ako. Kayo na po ang bahala sa triplets. Kung kulang pa yung ibinigay ko, tawagan niyo lang po ako. Nako, para ano? Para mag-away na naman kay ni Ramir. Alam mo naman ang kapatid mong yon. Spoiled ang triplets. Sobra-sobrang bibilhin nun. O siya, mag-ingat ka sa biyahe. Salamat po sa lahat, Mama. Mabigat ang dibdib nang tumulak siya sa terminal. Inaliw na lang niya ang sarili sa pagmamasid ng tanawin sa labas ng bintana. Walang araw na hindi niya naisip si Luis. Hindi lang siya basta na byuda. Nawalan din ng ama ang triplets. Bagay na kinatatakutan niya pang ikuwento sa mga bata. Halos 9 na oras din ang biyahe bago siya nakatapak sa bayan ng Polilo. Hello mga anak. Sorry, umalis si Mommy bigla. Promise, after work, uuwi ako agad. Mag-behave kayo kila Mama at Lola at Tito, okay? Tumawag siya pagdating sa nireserbang inn ng company. Opo, Mami. Masarap ang dinner namin, adobo na may egg. Bibong hiyaw ni Ella. Pray ka, Mami, para wala ng bad dreams. Si Enrico yon. I miss you, Mami. Kain ka na rin po. Singit ni Emma sa linya. I miss you more mga anak. Kakain na rin ako. May pasok pa kayo bukas kaya matulog na maaga. Sundin ang bili ni Mommy, okay? Behave lang kayo dyan. I love you, babies. We love you po, Mami. Inayos niya ang dalang bagahe sa silid na may kumatok sa pinto. Good evening, ma'am. Room service po. Pakilagay na lang po rito sa mesa. Anya ng pagbuksan ng staff. Naiwan siya sa pintuan. Thank you po. May malapit bang bangko dito, sir? Tanong niya na matapos ito. Meron po. 5 minutes na sakay po sa tricycle, ma'am. Nagpasalamat siya. Akmang isasaranan niya ang pinto nang maulinigan ng usapan sa labas. May dumang iba pang staff sa pasilyo. Maselan nga ang pagbubuntis ni Mrs. Todo kayod ngayon para kaya namin sa pribadong ospital. Saad ng kung sino. May extra ako. Lapit ka lang kung kailangan mo pare. Basta ba ninong ako ni Junior. Automatikong napahinto si Rochelle. Tumalo ng puso niya sa boses na yun. Tila kilala ng bawat pintig ng dibdib niya ang nagmamay-ari niyon. Kumaripas siya ng takbo palabas.
Desperadang hinabol niya ang namataang staff. Luis? Luis? Naiiyak na tawag niya. Hinila niya ang braso ng lalaki. Ano po yun? May tutulong po ba ako, ma'am? Inilibot niya ang tingin. Bakas ang pagtataka sa mga kasama nito. Tinamaan siya ng hiya. Sorry. Akala ko kakilala kita. I'm so sorry. Ma'am, okay ka lang po ba? Tumango siya sa may talikod at saka naglakad pabalik sa silid. Hinagod niya ang dibdib dahil tila unti-unti yung nawasak. Mariin siyang pumikit at agad na nagsibagsakan ng kanyang luha. Rochelle, trabahong ipinunta mo rito. Wala si Luis. Wala na siya. Please mag-focus ka. Hinihintay ka ng mga bata. Pagpapakalma niya sa sarili. Para bang pinaglaruan siya. Saglitan na buhay para lang mamatay ulit. Sa nagdaang 6 na taon, hati ang puso niya sa triplets at sa pagkawala ng asawa. Tila pasan niya araw-araw ang mundo, lalo na noong wala ng update ang investigasyon ng awtoridad sa ferry accident. Emma, Ella, Enrico, sinong mag-aakalang magkakaroon tayo ng triplets, Luis? Sila naging buhay ko in the past 6 years. Please, kung nasan ka man, please watch over us. Naiiyak niyang bulong habang nakatitig sa picture ng triplets. Iyon ang ginawa niya hanggang sa dalawi ng antok. Welcome to the day 2 of our activity. In line with the objective of our college, gusto naming palawakin pang climate resilience at sustainable aquaculture ng bayan ng Polillo. Again, thank you to our partner organizations for the constant support. Panimula ng speaker. Kating-kati na siyang umuwi. Mabilis na natapos ang unang araw ng lecture at sana'y ganun din sa araw na yon. Ako si Roy Santos, ang leader ng Fisher Fox dito sa Polillo. Malaki ang tulong sa amin ng mga organisasyon sa trainings at donasyon. Umangat ang buhay namin dahil sa mga kalamang itinuro sa amin. Saad ang isa sa mga beneficiary. Nilibang ni Rochelle ang sarili sa panonood ng mga na-harvest na laman dagat. Ako naman po si Miguel Santos, anak po ni Tatay Roy. Tila mabibiyak ang isip at dibdib niya na mapagtanto ang boses na yon. Gumapang ang lamig sa katawan niya. Luis, hindi makapaniwalang bulong niya. Tisoy ang asawa niya. Matangkad at makisig ang postura. Tinitigan niya ang lalaking nasa entablado. Ang tanging kaibahan nito ay ang kayumangging balat. Bilang may edad na rin po ang tatay, tumutulong ako sa pagtitrain ng mga kasamahan namin. Importante ang ganitong mga aktibidad. Kaya nagpapasalamat kami sa mga sponsor at pati sa college ng Polillo. Dagdag ng lalaki. Luis, baliw na ba ako? Sa sobrang pangungulila ako. Nasisira na ba ako ng bait kaya nakikita kita ngayon? Mahinang sambit niya. Nagpasalamat ng lalaki saka umalis sa entablado. Dali-dali siyang tumayo para sundan ito palabas. Luis! Luis, sandali! Natatarantang habol niya rito. Tinakbo niya ang distansya nila at mariing hinawakan ang braso ng lalaki. Luis, totoo na ba to? Nahahawakan at naiiyakap na kita ulit. Hindi makontrol ni Rochelle ang panginginig. Walang pag-atubiling sumubsob siya sa dibdib nito. Mahal, hindi ko na kaya. Miss na kita. Nananaginip na naman ba ako? Ayoko nang magising. Sasama na lang ako sa'yo. Tila batang sumbong niya rito. Mariin siyang pumikit ng marahan itong haplusin ang buhok niya. Tumingala siya at sabik na hinaplos ang pisngi na lalaki. I missed you so much, mahal. Hikbi niya. Marami siyang tanong sa isip, ngunit nang ibabaw ang ginhawa sa kaibuturan niya. Para bang kay tagal niyang nauhaw at noon lang nakatikim ng tubig. Hindi na siya mag-iisa ulit. Buhay si Luis. Buhay ang asawa niya. Babalik siya sa kanila na kasama ito. At sa wakas, ay magiging isang buong pamilya sila. Baliwala ang 6 na taong paghihirap dahil kapiling na niya ulit ang asawa. Ngunit halos marinig niya ang muling pagguho ng dibdib sa sunod itong sinabi. Pasensya na ma'am, pero hindi ako si Luis. Maingat itong tugon. Naestatwa siya bigla. Ma'am, Miguel ang pangalan ko.
Miguel Santos po. Pasensya na, nagkakamali po kayo. Umiling siya, takot na mabitiwan ng kaninang ginhawa. Kamukhang-kamukha mong asawa ko. Napahagulgol siya sa labis na pagkadismaya. Biglang lumambot ang tuhod niya at kung hindi lang siya hawak nito, ay kanina pa siyang natumba sa lupa. Hindi pwede. Hindi pwedeng hindi ikaw si Luis. Don't lie to me. Nangako ka sa akin, Luis. Babalik ka gaya ng pinangako mo. You promised me that we'll be together. Kaya hindi pwede. Hindi pwedeng hindi ikaw siya. Agaw pansin ang eskandalong ginawa niya. Ngunit wala na siyang lakas para pansinin pang paligid. Lumabo ang paningin niya. Humugot siya ng malalim na hininga bago takasan ng ulirat. Bagong salta rito. Siya yung guest sa ina. Bakit naman Luis ang itinawag niya sa'yo? Sa kabilang banda ay tanong ng kumpare ni Miguel na si Jarwin. Tinitigan ni Miguel ang babae. Abalang kanyang inang si Rosa sa pagpunas ng bimpo rito. Nang mahimatay ang babae kanina ay nataranta siya at dinala ito sa bahay nila. Kamukha ko raw ang asawa niya. Kunot noong sagot niya. Natigilan ng nanay Rosa. Nako Miguel, huwag mo sabihin. Si Jarwin naman yon. Tumigil ka nga Jarwin, wala nakakatawa rito. Nabigla siguro pagkakita sa'yo. At sabi mo iyak lang na iyak, kaya nawala ng malay. Isugod na lang natin sa ospital. Anang kaibigan niya. Napukol ang tingin ni Miguel sa singsing ng babae. Ganun na lang ang simpatya niya. Tuwid siyang tumayo nang gumalaw ang kamay nito. Nagkakamali na yata. Ani Jarwin. Sandaling lumibot ang tingin ng babae bago dumako at nagtagal sa kanya. Kumislot ang dibdib ni Miguel nang makitang pangungulila sa mga mata nito. Inakala niya pang iiyak ito ulit pero nagpakawala lamang ito ng buntong hininga. Nag-iwas ito ng tingin. Nasaan ako? Paus itong bulong. Nawalan ka ng malay kanina. Dinala muna kita rito sa bahay namin. Maagap niyang tugon. Sorry sa pag-eskandalo ko kanina. Naabala ko pa kayo. Sorry po ulit. Sandali, baka nahilo ka pa. Iatid na kita sa tinutuluyan mo. Pigil niya ng akbang tatayo na ito. Kinain ng kuryosidad ang isip ni Miguel. Anong pangalan mo? Tanong niya pa. Tila nabuhayan ng babae at tinitigan siya muli. Rochelle. Ihatid na kita, Rochelle. Pinandar niya ang makina ng mini jeep. Inalalayan niya pa ito sa pagsakay bago umikot sa driver's seat. Pwede ba tayo mag-usap? Kahit sa ibang araw kung libre ang oras mo. Please don't find me weird. Nagulat lang ako, sorry sa eskandalo. Naintindihan ko, Rochelle. Anya sa kabahagyang umiti. Bigla siya na conscious. Paano'y bawat galaw at salita niya, tumatagal ang titig ng babae. May kamag-anak ba kayong Santiago? Luis Santiago ang buong pangalan ng asawa ko. Umiling siya. Magpahinga ka na muna. Uminom ka rin ng maraming tubig. Sasagutin ko mga tanong mo kapag okay ka na. Anya. Pwede akong bumusita ulit? Miguel? Gumiti siya tumango. Oo naman, kung kailangan mo nang makakausap. Ibig sabihin, hindi ko guni-guni yun last night. Narinig kong boses mo sa hallway malapit sa kwarto ko. Nagtatrabaho ka rin sa inn? Hindi, Rochelle. Ang kaibigan ko si Jarwin, yung kanina sa bahay. Mahinatin lang ako sa kanya. Ang pagdagat ang kabuhayan ng pamilya ko. Lumiko ang behikulo sa kalsada hanggang sa marating ang inn. Salamat, Miguel. Nagpaalam siya, tinanaw muna ito makapasok. Pagkatapos, pinatakbo na niya sa sasakyan pa uwi. Ano, Miguel? May sinabi sa'yo? Aalis sa raw ba? Mahirap ang mga ganyan. Baka dahil naalalang asawa sa'yo, hindi ka nalulubayan. Ano nga tawag doon? Stalker. Sa lubong ni Nanay Rosa. Ano ka mong pangalan, Rosa? Ang tatay Roy yun. Rochelle, bagong salta raw sabi ni Jarwin. Kasama yata sa sponsor at partner ng college. Nakita ko yun sa guest kanina. Anang kanyang ama. Inakbayan siya ni Jarwin. Pare, ikaw may magandang chicks tapos kamukha mo raw ang asawa. Kaya ba hinatid mo? Padarag niyang itinulak ang nakaakbay nitong braso. Hindi nakakatawa, Jarwin. Nakakaawa na nga yung tao. Wala akong ibang intensyon. Nagmamalasakit lang ako. Mabigat ang pakiramdam niya.
Bukod sa awa, gumuhit din ang sakit sa kanyang dibdib. Mula nang mangyari ang tagpo nila ni Rochelle, lalong lumala ang kanyang insomnia. Mariin siyang pumikit. Tila sirang plaka sa isip niya ang bawat hikbi ng babae. Happy birthday, babies! Samantala ay pilitan sayang bati ni Rochelle sa mga anak. Kabidyo call niya ang mga ito ngayong nakabalik na siya sa inn. Mami, pauwi ka na po. Sabay-sabay pang sagot ang triplets. Umayo siya sa pagkakaupo. Sorry, busy pa si Mami May kailangan pa akong tapusin. Promise, marami akong pasalubong sa inyo. Oh, marami kayong friends dyan Puna niya nang marinig ang ingay sa background. Opo, Mami. Nag-invite kami na maraming friends. Ani Ella. Mami, tirahan kita ng chocolate cake. Singit ni Emma. Ako rin, Mami. May jelly sa ref. Sabad ni Enrico. Thank you mga anak. Enjoy kayo sa games, okay? Ang mama lola, pwede ko bang makausap muna? Nagkumahog ang mga bata hanggang sa rumihistro ang mama Linda niya sa screen. Ma, salamat sa pag-aalaga ng triplets. Paus ka ba? Alagaan mo sarili mo, Rochelle. 2 araw pa lang, ba't parang hinang-hina ka? Mabuti pa'y mag-resign ka na lang at umuwi rito. Bunga dito. Pinigilan ni Rochelle ang sarili na magkwento. Paano niya ipapaliwanag na may nakilala siyang lalaking kamukhang-kamukha ni Luis doon? Tungkol dyan, ma. Ma-extend ako ng ilang araw dito sa Polilo Trabaho lang. Magpapadala naman ako kada linggo. Biglang gumalaw ang screen. Mukhang lumipat ang pwesto ang Mama Linda malayo sa mga bata. Ano? Di ilang araw ka pa. Sorry ma, hindi ko pa sigurado. Inaalila ka yata ng boss mo, Rochelle Ipadole mo na yan. Seminar lang sabi mo dadaluhan mo dyan tapos matatagalan ka. Naalarman tugon ng kanyang ina. Ang totoo ay pagkatapos isa ng report, nag-file na rin siya ng 1-week leave. Kukuha na lang po ako ng magbabanting sa mga bata para di kayo mapagod. Hindi yan ang problema ko. Ikaw. Tandaan mo, may mga anak ka kaya alagaan mo naman ang sarili mo. Naku, sasabihin ko to kay Ramir na sunduin ka ng kapatid mo. Ma, may gagawin lang talaga ako. Kapag natapos na, uuwi rin naman ako agad. Hiyang-hiya na nga akong ipaalaga sa inyong triplets Umirap ang mama niya ngunit hindi na umimik. Ma, dumating na ba si Mama Belen? Tukoy niya sa biyanan. Nagpadala lang ng regalo sa mga bata. May aasaan ka pa ba ron? Noon pa man wala nang suporta yun sa inyo porke wala na si Luis. Walang pakundangang usal nito. Kumirot ang dibdib niya sa narinig. Sinisi siya ng biyanan dahil sa raw ang nagtulak kay Luis sa trahedyang yon. Sige mama, salamat po. May tagubilin pa ang mama niya tungkol sa kalusugan niya bago ibinalik sa triplets ang video call. Matapos magpaalam, natulala na lang si Rochelle sa kawalan. Ilang taon tilang sumasabay lang siya sa agos ng panahon. Kung hindi dahil sa triplets, baka matagal na rin siyang nawala sa mundo. Pakiramdam niya ay bumalik si Luis sa ibang katauhan. Pakiramdam niya ay nabigyan din siya ng bagong buhay. Halos mapunit ang labi ni Rochelle sa pagngiti kinabukasan. Sorry, masyado yata ako napaaga. Anya. Gaya ng sabi ni Miguel, naabutan niya nga ito sa tabing dagat. Pero abala naman ng lalaki sa pagbuhat ng banyera ng mga huli. Marahan ito natawa. Wala yun, kaso nakakahiya, amoy isda ako. Nakangiti rin itong saad. Gusto mo tulungan kita? Tulungan? Sa pagbuhat? Natawa ang lalaki. Parang pinipit-pit ang puso niya sa sobrang saya. May problema ba? Malakas naman ako, pinalaki kaya ako sa vitamins ng mama ko. Biro niya. Sige, naniniwala ako. Pero hindi kita pagbubuhatin syempre. Ang ganda ng suot mo, madudumihan pa. She wore a light orange sundress and glass sandals. Sinalapid niya rin ang buhok at naglagay ng munting make-up bago bumisita sa lalaki. Ramdam niya ang pag-init ng pisngi. Bumaling si Miguel sa kasamahan nito at ibinigay ang banyera. Okay lang ba na rito ka muna? Magbibisi lang ako, saglit lang. Oo naman. Pinagpag ni Miguel ang alikabok sa upuang kahoy at pinaupo siya doon. Rochelle couldn't shake the possibility. Paano ko napadpa dito si Luis nung lumubog ang barko at siya talaga si Miguel na kausap ko ngayon? Sa isip-isip niya, natigilan siya sa paghabol ng tingin dito na may tumikhim sa gilid niya. Hello po ma'am, ako po si Jarwin. Kumpare ko yan si Miguel.
Nagkita na rin ho tayo, madalas ako ang nagdadala ng pagkain niyo eh. Tandaan niyo ho ba ako? Sambit ito. Ah, oo, hello rin. Matagal na kayo magkaibigan ni Miguel? Opo, ma'am. Yun nga po sadya ako sa inyo. Wala ka namang gusto kay Miguel, di ba? Biglang tanong nito. Napakurap-kurap siya. Akmang sasagot na siya nang marinig ang boses ni Miguel sa di kalayuan. Automatikong napawi ang ngiti niya na makitang pagsalubong nito sa babaeng kabababa lang ng tricycle. Kasi ma'am, mabait sa kahit sino si Miguel. Kung tipo ninyo pong kaibigan ko ma'am, para sa pinsan ko na yan eh. Dagdag ni Jarwin. Mahigpit ang yakap ng babae kay Miguel. Mabilis siya nag-iwas ng tingin at umalis doon. Tama na, Rochelle. Huwag mo nang hanapin si Luis sa iba. Umiiyak na bulong niya. Panahon na sigurong tanggapin niya na wala na ang asawa at sabihin sa triplets ang katotohanan yun. Hindi nagtagal ay hila na ni Rochelle ang maleta patungo sa reception ng inn. Buo ng kanyang isip na umalis sa Polilo, kaya lang ay naistatwa siya nang maabutan si Miguel sa labi. Aalis ka na, Rochelle? Bulalas na lalaki. Hindi ba, gusto mo ako makausap? Bigla kang nawala. Dagdag nito, lumukso ang puso niya. Nabuhayan ulit matapos ang kaninang pagguho. Ang sama kasing tignan na lumalapit pa ako sa'yo. Ayoko mag-away kayo ng girlfriend mo dahil sa akin. Anya. Girlfriend? Si Nika bang tinutukoy mo? Hindi, Rochelle. Pinsan siya ni Jarwin. Magkakaibigan kaming lahat. Natanggap siya sa trabahong ni-refer ko. Ganun lang talagang trato namin sa isa't isa. Bakit ibang pagkakasabi ni Jarwin? Ilalakad siguro nito si Nika kay Miguel. Mahalaga pa ba yun? Hindi naman pala sila eh. Saad niya sa sarili. Single ako, Rochelle. Sambit ito. Saglit siyang pumikit sa baytango. Pwede na tayo mag-usap? Napangiti si Miguel sa tanong niya. Anong gusto mong malaman? Anang lalaki matapos umorder ng pagkain. Kabubukas pa lang ng cafe malapit sa inn. Mas maayos silang makakapag-usap dahil wala pang ibang tao. Lahat. Sorry, mukhang interview tuloy to. Nakabala pa ako sa trabaho mo. Kung makakatulong naman ako, walang problema sa akin. Kinuha niya ang cellphone sa sling bag at ipinakita dito ang larawan ni Luis. Graduation picture yon ng asawa niya sa Marine Academy. Siguro, totoo yung nabasa ko nun. May maliit daw na tsansa na may kamukhang isang tao. Posible pala talaga. Hindi mo rin naman ako masisisi. Para kang carbon copy ni Luis. Saad niya. Tinitigan ni Miguel ang litrato. Natulala ito doon. Miguel? 2 beses sa tawag niya rito. Sakalang ibinalik na lalaki ang cellphone sa kanya. Kamukhang kamukha ako nga. Tanging sagot ito. Will it be a start of something good? Tumibok ba agad ang puso niya dahil kapareho nito si Luis? Pero kung iibig siyang muli, hindi ba't mas mabuti kung katulad lang din ang namayapa niyang asawa? Tapatin mo nga ako, Miguel. May namamagitan ba sa iyo ng bagong salitang babae? Sa kabilang banda ay kumpronta kay Miguel ni Nanay Rosa. Mariin naman ang titig ng kanyang tatay Roy. Ang sabi ni Jarwin, lagi na lang kayong magkasama. Mula nung dumating ang babaeng yon, hindi ka na rin mapirme dito. Saan ba kayo nagpupunta? Akala ko ba nilalakad ka ni Jarwin kay Nika? Dugtong pa ng kanyang ina. Tumigil siya sa pagkumpuni ng bangka. Kinikilala ko lang punay. At bakit naman? Di nagkakamabutihin nga kayo. Wala po kami relasyon ni Rochelle. Gusto ko lang natulungan siya. Tulungan saan? Papalitan mo bang asawa niyang kamukha mo raw? Paano kung tipo ka lang na Rochelle na yan? Tapos ay nagpapaawa ng mapansin mo kahit papano? Nay, hindi siya ganun. Kunot noong pagtatanggol niya sa babae. Tuluyan niyang ibinalik ang mga gamit sa toolbox. Anong maling mo sa pagkatao niyan, Miguel? 1 linggo pa lang siya dito sa Polilo. Kung makapagsalita ka, huwag kang magtiwala ng basta-basta. Rosa, hindi na bata si Miguel. Saway ni Tatay Roy dito. Kahit na, bakit hindi na lang sinikan samahan mo? Bigla ay garal-gal ang boses ng kanyang ina. Nanay naman, ano pa bang inaalala niyo? Malambing niya itong niyakap. Jesus Mariosep, takot ang nanay mo na magustuhan mo si Rochelle. Pagkatapos ay aalis ka na para sumama sa kanya, iiwan mo raw kami. Sabat ni Tatay Roy. Imposible po yun. Tatawa-tawang sabi ni Miguel. Magandang araw po.
Anang pamilyar na boses. Automatikong bumaling siya sa kinatatayuan ni Rochelle. Parehong umukit ang ngiti sa mga labi nila. Kumalas ang Nanay Rosa sa yakap niya sabay pasok sa loob. Ni hindi nito pinansin si Rochelle. Nakahinga siya ng maluwag dahil pinamano ito ni Tatay Roy. Maupo ka, Rochelle. Pasensya na, masamang pakiramdam ng asawa ko eh. Kunwaring rason ng tatay niya. Tamang-tama po, may binili akong pares para po sa inyo. Anang babae. Aba, salamat. Nag-abala ka pa. Maiwan ko muna kayo ah. Kung hindi pa siya tinignan ni Rochelle ay hindi niya mamamalayang kanina pa siya nakatitig sa babae. Nito nakaraang araw, madalas silang lumabas para mag-usap. Ngayon nagpresenta ito na bumisita, bagay na pinaboron niya. Anong gusto mo, Rochelle? Tubig o juice? Panimula niya. Ikaw, natuod siya sa kinaupuan. Biglang uminit ang tainga niya. I meant, ikaw ang bahala. Kahit ano. Bawi nito. Natawa siya. Mula nung una nilang pag-uusap sa cafe, lagi niyang nahuhuli ang sarili na iniisip si Rochelle. Katunayan, sinamantala niya na magkahawig sila ng namayapang asawa nito. Unti-unting nahulog ang loob niya sa babae. Kung tutuusin, masyado yung mabilis. Kahit pa alam niyang posibleng maging panakip-butas lang siya nito, ipinagtimpla niya ito ng juice. Wala ka ni isang picture, Miguel? Salubong nito paglabas niya mula sa kusina. Binaharaw ang mga kopya ni nanay sa dati namin lugar. Kalilipat lang din namin dito sa Pulilo. Inabot niya rito ang juice. Thanks. Nagdududa ka ba ulit? Nabilaukan bigla si Rochelle. Agad niyang kinuha ang tissue sa kamarahan tinapikan likod nito. Sorry, parang ang weird kasi ng parents mo. Kumpleto lahat ng pictures, samantalang ikaw wala kahit isa. Lalo't sabi mo, solong anak ka, tapos walang naisalbang pictures mo. Umasa ka pa rin na. Ako si Luis. Tanong niya. Alam niya ang bagay na yon. Bawat sinasabi at galaw niya, mayat mayang pinagmamasdan ni Rochelle. Siguro'y nagkukumpara ito nang sa gayon ay makita nitong kahilintulad niya si Luis. Sorry, Miguel. Naintindihan ko. Mahirap palitan ng taong una mong minahal. Miguel, hindi kita iniinsulto kaya wala ring problema, Rochelle. Kung naalala mo siya sa akin, nandito lang ako sa tabi mo. Kung handa ka na makalimot, pwede mo na rin akong gustuhin bilang ako. Mahinang sabi niya. May kakaibang ngunit pamilyar na pintig ng dibdib niya. Dumaan ang gulat sa mga mata ng babae. Inipit niya ang takas sa buhok sa likod ng tainga nito. Alam kong imposible pero hindi ko mapigilan. Nakikita ko si Luis sa'yo, Miguel. I know that it's unfair. Anang babae. Ayos lang sa akin. Gamitin mo ko, Rochelle. Miguel, si Nika nasa labas! Hiyaw ni Nanay Rosa sa pinto. Lumayo si Rochelle sa kanya. Miguel, dinalang kita ng merienda. Nabitin sa ere ang sasabihin ng kaibigan niya nang pumasok ito. Hindi nasabi ni Nanay may bisita ka pala. Nika, si Rochelle. Rochelle si Nika, pinsan ni Jarwin. Pakilala niya rito. Ngunit nanatili itong nakatayo at nakatitig sa kanya. Hello, Nika. Bati ni Rochelle. Pumunta rin pala ako kasi pag-uusapan niyo na yata ni Kuya Jarwin yung binyag ni Junior. Sa halik pa'y sabi ni Nika. Nasabi niya nga sa akin, salamat dito sa merienda. Miguel, gusto rin sana kita makausap ng tayong dalawa lang. Sige Miguel, mauna na ako. Akman lalabas na si Rochelle pero hinabol niya ang pala dito. Ano ba yun, Nika? May gagawin pa kami. Tahasang sabi niya. Gulat pang bumaling si Rochelle sa kanya. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng babae. Kumurap-kurap siya ng parang may memoryang sumagi sa isip niya. Ilang segundong gumuhit sa isip niya ang magkahawak nilang kamay. Pero sa alaalang yun, pareho silang nakaputi. Tila bagong kasal. Sumikip ang dibdib niya at nahirapang humugot ng hangin. Litong tinitigan niya ang babae. Miguel, okay ka lang? Mag-usap muna kayo, sa labas lang ako. Sa kabilang banda ay sabi ni Rochelle bagay na sinunod na lalaki. Ngumiti siya kay Nika bago lumabas ng bahay. Halos magwala ang puso niya sa tagpong yon. Paulit-ulit na umikot sa tainga niya ang mga katagang binitiwan kanina ni Miguel. Tungkol sa trabahong pinag-uusapan namin, Nika. Kakilala kong bisor niya, madalas saming pagbilan ni tatay ng huli. Balita agad ni Miguel pagkatapos itong kausapin si Nika.
Masaya ako may mga kaibigan ka. Don't worry, hindi naman ako selosa, Miguel. Ngisi niya. Sa sunod, lumabas na lang tayo para walang istorbo sa atin. Pilitang ngiti nito. Maging ang maliliit itong kilos ay kaya niyang basahin dahil ganoon si Luis. Tama na, Rochelle. Stop comparing. Nakakainsulto ka na. Saway niya sa sarili. Miguel, yung sinabi mo, seryoso ako. Tumango siya. Alam ko, I want to give you time. Pag-isipan mo muna. Biyuda ako at kinagat niya ang labi. Hindi niya pa nababanggit dito ang triplets. At ano, Rochelle, may isang salita ako. Seryoso ako sa'yo. Kung ilang taon kang hindi nagmahal ng iba, ako naman, wala pang minamahal na kahit na sino. Ikaw pa lang, kung hahayaan mo ko. Anang lalaki. Napasinghap siya. Tila alam nito kung paano piliin ang tamang salita para pasukin ang kanyang puso. Umalpas ang ngiti sa labi niya. Naputol ang tinginan nila nang magring ang kanyang cellphone. Ang Mama Linda yon. Sorry, sagutin ko lang to. Anya at humakbang palayo. Rochelle, umuwi ka na muna. Si Enrico kagabi pa nawawala. Hagulgol ng kanyang ina. Tumigil ang mundo niya. Halos takasan siya ng bait. Bumaha agad ng luha sa kanyang mukha. Mabilis ang hakbang na nilampasan niya si Miguel. Isa lang ang plano, ang mag-impake at tuluyang umuwi. Ang tanga-tanga mo, Rochelle. Inuna mo pa talaga ang sarili mo kaysa sa mga anak mo. Sa isip ay sunod-sunod ang insulto niya para sa sarili. Rochelle, may problema ba? Ang anak natin, Luis, si Enrico nawawala. Sumbong niya kay Miguel. Nababaliw na nga yata siya. Hindi mapakali si Rochelle sa kinaupuan. Impit ang hikbi niya habang tumatawag sa kung sino-sino. Mahanap natin siya. Pag-alo ni Miguel sa kanya. Walang pagdadalawang isip na nagmaneho ito patungong Maynila. Madilim na ang paligid. Huwag mo kong iwan. Samahan mo muna ako. Lumuluhang pakiusap niya. Inabot ito ang palad niya at mahigpit na hinawakan. Ayoko na mag-isa, Luis. Bumalik ka na sa akin. Sa amin ang mga bata. Makilang ulit niya nang tinawag itong si Luis, pero wala lang yun sa lalaki. Sa halip, taimtim lamang itong nakikinig at inaalo siya. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung hindi kita kasama. Buntis ako nung sumampa ka sa barko. Sobrang hirap, Luis. Para akong mamamatay nung nawala ka. Pero kailangan kong maging matatag para sa triplets. Sila ang buhay ko sa nagdaang taon. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa isa sa kanila. Patuloy pa niya. Rochelle, hindi ako alis. Dito lang ako sa tabi mo. Nanginig lalo ang katawan niya nang matanaw ang bahay. Sumilip si Ramir nang pumarada sila sa tapat. Ramir, Enrico, may balita na ba? Ano nangyari? Natatarantang lumapit siya sa kapatid. Nakapag-file na ako ng missing report. Magkasama kami nila mama sa mall. Paliwanag dito. Biglang nanahimik si Ramir nang tignan niya ay parang nakakita ito ng multo. Kuya Luis, bulalas ang kapatid niya. Mami! Mami! Tumatakbong hiyaw ni na Ella at Emma palabas. Niyapos niya mga bata. Kasunod dito si Mama Linda na namumulang mga mata. Pumasok na muna kayo. Ella, Emma, sa kwarto muna kayo mga apo. Lumapit ang kapatid niya rito at may binulong. Agad na bumaling ang ulo ng mama niya sa lalaking nasa likod niya. Luis, hindi makapaniwalang bulalas ito. Mami, sino po siya? Bulong ni Emma. Pulis siya, Mami. Hahanapin niya si Enrico? Ani Ella. Pumasok na muna tayo sa loob. Awat ni Ramirez sa mga pamangkin. Iwinaksi muna ni Rochelle sa isip niya si Miguel. Kahit pa alam niyang nagtataka sila Mama Linda at Ramir ay hindi nagtanong ang mga ito. Kumain ka na, iho. Alok ng mama niya sa lalaki. Ayos lang po ako. Si Rochelle na muna po. Buong maghapon ka nag-drive. Magpahinga ka na. Anya sa lalaki. Sasamahan kita. Ayos lang ako, Rochelle. Ikaw munang maghapunan. Nay, saan po ang tubig niyo? Ako na pong kukuha. Prasinta ni Miguel. Ako na, kuya. Agap ng kapatid niya. Ipinacheck ng kapatid mong CCTV sa mall, pati sa parking lot. Hindi namin mahagilap si Enrico sa kahit alin man sa footage. Kagagaling nga lang ni Ramir sa police station pero wala pang update. Balita ni Mama Linda.
Pasulyap-sulyap ito kay Miguel pero hindi iyon ang tiyempo para pag-usapan ng lalaki. Mariing hawak ni Rochelle ang cellphone. Nag-aabang na baka may sumagot sa text at tawag niya. Rochelle, uminom ka kahit konti. Mahinang ani Miguel saka inabot ang baso ng tubig. Nanginig ang palad niya kaya tinulungan siya nitong uminom. Salamat Miguel. Sorry dapat hindi ka naabala rito. Miguel? Bakit Miguel ang tawag mo sa kanya? Singit ni Mama Linda. Wala na siyang natitirang lakas para magpaliwanag. Kumabog ang dibdib niya nang sa wakas ay nakontak ang biyanan. Mama Bilen, si Enrico po. Baka napadaan sa inyong bata. Baka pinuntahan kayo. Mama, nawawala si Enrico eh. Umiyak na namang Anya. Kasama ko, ihahatid ko ngayon. Casual na ani to. Ano raw? Nasa kanya si Enrico? Aba, bakit hindi man lamang nagsabi? Mukha na kaming baliw na naghahanap sa bata. Tsaka paano kasama niya? Hindi sasama si Enrico nang hindi nagpapaalam. Nanggagalaiting saan ni Mama Linda. Tatawag na ako sa police station. Ani Ramir. Saka lang siya nakahinga na maluwag. Nanay, pasensya na. May emergency po si Rochelle kaya hindi na ako nakapagsabing aalis kami. Samantala ay bunga ni Miguel ng tawagan ng Nanay Rosa niya. Sinasabi ko na nga ba? Kukunin ka sa amin ng babaeng yan. Heto na nga siyang pinili mo kaysa sa amin. Ano Miguel? Ilang taon kitang inalagaan? Pagtapos sa isang iglap lang iniwan mo kami? Sumbat ito. Kumunot noon niya sa reaksyon ng ina. Ano pong sinasabi mo, nanay? Miguel anak, bumalik ka sa amin. Biglang hikbi nito. Nanay, babalik ako. Sinamahan ko lang si Rochelle. Kailangan niya ng tulong ngayon. Ngunit tanging iyak ang tugon ng kanyang ina. Masama ang loob niya nang patayin nito ang tawag. Nanatili siya sa labas. Nag-uusap ang pamilya ni Rochelle kaya nakakahiyang makinig. Ang mahalagay ligtas si Enrico. Panatag ng loob niyang maayos na si Rochelle. Hindi siya mapalagay tuwing nakikita itong umiiyak. Hello po. Friend ka po ni mami ko? Anang isang batang babae. Mangha siyang makakita ng triplet sa totoong buhay. Hello, friends kami. Ikaw si Ella at ikaw naman si Emma, tama ba? Opo, thank you po. Ano pong itatawag namin sa'yo? Kuya? Tito? Ani Emma. Pero may Tito Ramir na kami, kuya na lang. Sambit ni Ella, natawa siya. Anong pangalan mo, kuya? Patuloy nito. Huminga siya ng malalim. Tila ganadong tumibok ang puso niya. Malakas ang pintig niyon at para bang tatakas na sa kanyang dibdib. Luisa. Ako si Luisa. Hindi niya alam kung bakit yun ang sinagot niya. Kuya Luis, alam mo ba laging may bad dream si mami? Kawawa naman ang mami ko. Ani Emma. Puti nga po kasama pala ni Lola Bilen si Enrico. Natakot kami, Kuya Luis. Sumbong ni Ella. Huwag kayong makulit sa mami niyo para hindi siya nag-aalala. Bilin niya. Natigil ang pag-uusap nila nang may bumusina sa labas. Enrico! Sabay nahiyaw ng mga bata. Tumakbo palabas ang sasakyan si Enrico. Kumirot ang dibdib niya at sa parehong pagkakataon, sumaya rin yun. Gulong-gulo si Miguel sa nararamdaman. Parang may kulang sa kanya na noon lang napunan. Luis? Luis, anak ko? Bulalas ng isang ginang. Muntik itong matumba kaya dinaluhan niya ito agad. Hinaplos itong pisngi niya. Maya-maya pa'y hinigit ito ang kanyang kuwelyo para yakapin siya na mahigpit. Kumawala ang hagulgol ng ginang. Kinilabutan si Miguel. Gaya ni Rochelle. Lahat sila'y si Luis ang tingin sa kanya. Sunod na lumabas ang pamilya ni Rochelle. Pasensya na. Gusto ko lang makasama si Enrico. Binili ko siya ng bagong damit. Gaya ng paborito mo nung bata ka pa. Huwag na hawig ka ni Luis. Para siya munting bersyon mo, anak. Garalgal ang boses ng ginang. Ang isa pang ikinagugulo ng isip ni Miguel, bakit pamilyar ang pangalang yun gayong hindi naman niya ito kilala? Sino ka ba talaga, Luisa? Nalilitong bulong niya sa sarili. Maya-maya ay tulala siya sa balkonahe. Tulog ang ginang na tinawag ni Rochelle na Mama Belen. Lumapit si Rochelle. May bahid ng lungkot ang ngiti nito. Nagpapahinga na sila, pati ang triplets. Thank you, Miguel.
Kumalma ako kahit na papano dahil nandyan ka. Anang babae. Tinitigan niya ito. Nagkataon lang ba nakamukha niya si Luis? May sariling pamilya lalaki at may naiwan pang mga anak. Hindi niya matanggap ang malaking posibilidad. Kaunti na lang, malapit nang mabiyak ang ulo niya. Rochelle, naniniwala ka ba talagang ako si Luis? Hindi naman kita pinipilit na maging siya. Naniniwala ka ba? Ulit niya. Mariin itong pumikit sa kahinawakan ng palad niya. Lumukso ang dibdib ni Miguel. Umaasa pa rin ako. Iniisip kong ikaw si Luis. Nakaligtas ka sa aksidente 6 years ago. Baka may nangyari na apektuhan ka kaya nawalang alaala mo. Ipinangako mo sa akin babalik ka. At tinupad mo yun kahit hindi mo matandaan. We've known each other for years. Wala ka bang maramdaman sa akin? Kahit familiarity? Nakikiusap nitong tanong. Aminado siyang meron siyang atraksyon para sa babae. He wanted to know her too. Ngunit tila may pinanggagalingang lalim yun eh. Nagtanong-tanong ako. Inobserbahan ko rin ang pamilya mo. Sabihin nating lumipat kayo sa Polilo. Pero galing kay San. Ha? Na mapuntahan ko at mahingi ang records mo? I don't think that this is a coincidence. Please, tulungan mo ako malaman ng totoo. Umuwi ka na sa amin, Luis. Takot na takot akong sabihin sa mga bata na wala ng daddy nila. Pero ngayon, nandito ka na. Anang babae. Nahirapan siyang huminga. Kung totoong siya nga si Luis, anong mangyayari sa buhay na kanyang kinamulatan? At ibig sabihin, pinabaya niya mag-isa si Rochelle? Pero, wala akong maalalang kahit ano, Rochelle. Naluluhang bulong niya. Luis, anak. Tawag muli ng ginang sa loob. Tila naalimpungatan ito. Umiyak na naman. Hindi niya mapigilang mahabag kung kaya inalo niya ito agad. Nang tumahan ito at nakatulog na ulit ay binalingan niya si Rochelle. Uuwi muna ako sa amin. Aalamin kung totoo. Huminga siya ng malalim. Kung ako nga si Luis, nahihirapang anya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Rochelle. Luis, pare, hindi kita makontak. Sa lubong ni Jarwin nang maiparada niyang mini jeep. Sinilip niyang bahay ngunit walang tao doon. Nag-harvest ba si tatay ng isda? Sumikat ng araw na makabalik siya sa Polilo. Yun na nga pare, inatake si Tita Rosa kahapon. Nasa provincial hospital sila. Tumambol ang dibdib niya sa kaba at dali-daling minaobra ang bihikulo paalis. Tatay! Bulilas niya ng matanawang ama sa bukana ng palapag. Saan ka nagpunta? Ni hindi ka nagpaalam na maayos. Tumas ang presyo ng nanay mo. May kinuha itong papel sa cashier at tinalikuran siya. Hinilot niyang sentito. Kumusta na po siya? Hinabol niyang matanda. Bumuti na lagay niya kanina. Pasensya na tatay. Siglit po. Kunot noon tumigil ang matanda. Sabi niyo sa akin, lumipat lang tayo sa Polilo. Hindi niyo pa nababanggit kung saan tayo nakatira noon. Ano ba yung tinatanong mo, Miguel? Asik nito. Tay, kamukhang-kamukha akong dating asawa ni Rochelle. Hindi nang tingin sa akin ng pamilya niya. Puro ka, Rochelle! Tingnan mo nangyari. Imbis at tupagin mo ang sitwasyon ni Rosa dahil sa kagagawan mo, yung babae pang mas inaalala mo. Kung siya rin lang ang pag-uusapan, mabuti pa'y huwag ka muna magpakita sa nanay mo. Tatay, hindi naman sa ganun. Pumukas ang pinto sa gilid nila. Miguel, anak. Rosa, bakit bumangon ka naman agad? Niyakap niyang ina at hinagod ang likod nito. Akala ko'y pinili mo ng babaeng yon. Hikbi ni Nanay Rosa. Iginiya niyang matanda sa kama. Nay, ano bang iniisip niyo? Anong pipiliin? Wala akong kailangang piliin. Nagtitimping-an niya. Tumating lang babaeng yon, bigla ka nagbago. Dahil gulong-gulo po ako. Para na ako masisiraan ng bait. Bakit kamukha akong Luis na yun? Nay, tay, ipaliwanag niyo naman po sa akin. Ang Luis na yun, may iniwang pamilya. Kasal kay Rochelle. May triplets sa mga anak. Natatakot po ako na ako ang Luis na yun at pinabayaan ko mag-iina ko. Tila sumabog na siya. Maging siya'y napahugulgol na rin. Miguel, huwag naman ka dito. Ayoko, hindi ko kakayanin. Ani Nanay Rosa. Tama na, Rosa. Nagtatakang pinagmasdan niya mag-asawa. Miguel, nanggaling tayo sa isang isla sa Leyte.
ani Tatay Roy. Roy, tumigil ka nga! Saway ng ginang. Lalong bumukas ang kalituhan sa mukha niya. Nawala ang uniko iho namin ng mga isda roon. Ang hirap mabuhay sa isla kung saan lagi naming naalala nangyari. Babayahin na sana kami para lumipat dito sa Polilo na makita ka namin. Biting anito, tila hirap ding ituloy ang sasabihin. Halos takasan ng hangin ng katawan niya sa labis na tensyon. Sa tabing dagat, wala kang malay. Pakiramdam namin, ikaw si Miguel. Ang nawala naming uniko iho na ibinalik ng dagat sa amin. Ginamot ka namin at nung magising ka, hindi mo alam kung ano nangyari sa'yo. Nang hina ang tuhod niya at muntik nang mawala ng balanse. Roy, tama na! Maayos naman ang buhay natin! Bakit kailangan mo pang alamin ang nakaraan na? Palaho ng ginang. Karapatan niya to. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? May pamilya naghihintay sa kanya, Rosa. Hiniram lang natin siya sa kanila. Patawarin mo kami. Hindi namin sinasadyang ilimang katotohanan sa'yo. Mangiyak-ngiyak ding sabi ni Tatay Roy. Halos sabunutan niya ang sarili. Walang tigil ang pagpatak ng kanyang luha. Tuluyan siyang napaupo sa sahig at nanghihinang bumagsak doon. Why are you resigning, Rochelle? Hindi ba't sinabi ko nilalakad ko ng promotion mo? Sa kabilang banda ay frustrated na sambit ang bisor ni Rochelle. I already made up my mind, sir. Thank you for the opportunity. Tatapusin ko trabahong maiiwan ko bago ko umalis. Anya at tinapos ang tawag. Rochelle, sundan natin si Luis. Anong Miguel ang pinagsasasabi mo? Saan siya pumunta? Baka hindi ko na naman siya makita ulit. Hysterical na hiyaw ni Mama Bilen. Hinaan mo ang boses mo. May atraso ka pa sa amin. Ano't kinuha mo si Enrico na walang paalam? Huwag kang magkakamali ulit. Talagang kakasuhan kita. Mariing sabi ng mama niya rito. Kababalik lang ni Ramir galing presinto. Dumiretso agad ang kapatid niya sa kwarto ng triplets para samahan ng mga ito. Madaling araw na at lahat sila'y dilat pa rin. Hindi na tumigil sa kakaiyak si Mama Bilen nang sabihin niyang umalis na si Miguel. I'm so sorry. Hindi ko sinasadyang basta nalang kunin si Enrico. Kung may makakaintindi sa akin, ikaw yun, Rochelle. Nawalan din ako. Alam na alam mong pakiramdam. Sige na anak, nasan si Luis? Pabalikin mo na siya rito. Mahinang sabi ng Gina. Pumintigan sentido niya sa narinig. Oo ma, naiintindihan kita. Pero huwag mong idamay ang anak ko. Wala kang karapatan sa kanya. Tinanggihan mo sila noon sa galit mo sa akin. Ni isang beses hindi mo ako dinamayan nung hirap na hirap ako. Pagkatapos ay kukunin mo siya, mukha kaming baliw sa sobrang takot ma. Sagot niya rito. Miss na miss ko rin si Luis. At kahit malakas ang kutob ko na siya si Miguel, hindi ko yung pwedeng ipilit. Dahil wala siyang maalala. May iba siyang pamilya sa Polino. Hindi ko na rin alam kung ano gagawin ko. Dagdag pa niya. Dali-daling niyakap siya ni Mama Linda. Tumigil ka na, Bilen. Banta nito sa babae. May numero siya ni Miguel. Ngunit takot siyang isipin na lalaki na pinipressure siya nito. A week had passed, pero wala pa ring paramdam si Miguel. Hoy, Mami! Kumaway ang triplets habang umaandar palayo ang kotse ni Ramir. Kung puntahan ko siya sa Polilo, samahan mo ko, anak. Ani Mama Bilen. Araw-araw ito sa bahay at ayaw siyang tantanan. Hindi ka pa ba maghahanda para sa trabaho mo, Rochelle? Iritadong sabat ang kanyang ina. Nag-resign na po ako. May savings naman po ako, Mama. Hindi ko aasa sa inyo. Nahihiyang amin ni Rochelle. Bahagyang nabigla si Mama Linda. Hindi ito nakaimik. Yun naman pala. Kung ganun, pwede mo akong samahan sa Polilo? Halika na, anak. Kailangan yata makita niya tayo lagi nang sa gayon ay bumalik ang alaala niya. Siya si Luis, Rochelle. Nararamdaman ko. Alam kong ramdam mo rin ito. He needs to be checked. Malalang aksidente kaya ilang taon na walang memorya niya. Pilit ang biyanan niya. Mariin siyang pumikit. Sang-ayon siya sa sinabi ng Gina. Pero mas matimbang sa kanya ang bigyan ng panahon si Miguel. Ma, please believe me. Naiintindihan kita. But he needs time. Baka kapag na-pressure siya sa atin, mapasama lalong kondisyon niya. Pero 1 linggo na, Rochelle. Bilen, wag mo sigawan ng anak ko sa harapan ko. Huwag ka makialam, Linda. Rochelle,
Ikaw tong asawa pero parang wala ka malang pakialam. Aba, sumosobra ka na, Belen. Please, tama na po. Awat niya sa mga ito. Nang hindi makatiis, nagmarcha siya palabas. It wasn't good for her to stay with them. Nagpahangin muna siya sa balkonahe. Sinilip niya ang cellphone na may unregistered number na tumawag doon. Hello? Magandang araw po. Ito po ba si Mrs. Rochelle Filomena Santiago? Ako nga, sino ho ito? Takang Anya. Si Officer Sandro po ito ng PNP Missing Persons Desk. Pwede po ba kayong sumadya sa opisina? May ilang dokumento lang kaming kailangang i-verify. Tungkol po ito sa nangyaring ferry accident, mama. Tinamaan siya ng kaba. Pupunta na ako ngayon mismo, sagot niya. Narinig niya pa ang tawag ng ina pero baliwala siyang pumara ng tricycle. Tanda pa rin ang katawan niya ang kilapot. Ano na naman kaya ang itatanong ng awtoridad? Mabilis siyang bumaba na makarating sa munisipyo at dumiretso sa opisina. May problema po ba? May nakuha po kayong update? Tanong niya. It's been 6 years. Bakit ngayon lang tumawag ulit ang mga pulis? Rochelle. Tawag ng pamilyar na boses. Naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Miguel, bulalas niya. Marahan itong umiling. Ako nga si Luis. Bulong nito. Lumandas ang luha sa pisngi ng lalaki. Excuse me po, may mga katanungan lang din kami for further verification. Anang pulis at iginiya sila sa upuan. Maya-maya ay nanghihinang umupo si Rochelle sa bench. May munting park sa tabi ng police station at pansamantala silang nagpahinga doon. Inamin nila sa akin ang totoo. Nakita ko nila Tatay Roy at Nanay Rosa na walang malay sa tabing dagat. Tingin nila ako yung pumalit sa nawawala nilang anak, si Miguel. Pinag-aralan kong aksidente at nagpatingin din sa doktor. Kuwento ng lalaki. Wala siya nagawa kundi ang umiyak at makinig lang. Lumuwas ako para tignan ang records ko dito. Nalaman ko ng totoo. Sorry, wala akong matandaan. Kahit anong halukay ko sa isip ko, Rochelle, wala akong maalala. Nahihirapang sabi ng lalaki. Marahan niyang hinawakan ng palad ito. Sabi ng doktor, wala naman akong kahit anong injury. Posible raw na baka tumama ako sa kung sanong may aksidente. O dahil sa trauma, kaya hirap ako makaalala. You don't have to force yourself. Kaya kong maghintay. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. We can create new memories. Palitan ng bago at ang mas masaya. It's okay, mahal. We'll be okay. Mahinang Anya. Nangilid ang luha sa mga mata nito. Ayoko maging unfair sa'yo. Iniwan kita sa panong ako yung pinakakailangan mo. Rochelle, paano ako magsisimula ulit? Paano ako makakabawi bilang asawa at tatay ng mga bata? Hinila niya ang lalaki para yakapin na mahigpit. We'll figure it out together. Ang mahalaga sa akin, nandito ka na sa tabi ko. I don't want to lose you ever again. Wala kang kasalanan, ha? Mahal na mahal kita. Kaya pala, parang may kulang sa akin. Kaya pala nung makita kitang umiyak, ang bigat sa loob ko. Hindi ako nagmahal ng iba, Rochelle. Nanatili sila roon ng ilang pang minuto bago napagpa siyang umuwi. Dala na lalaki ang mini jeep at doon siya nito iginiya. Gusto ko rin makausap ang mga taong tumulong sa'yo. Linawin sa kanila na hindi kita ipagkakait o aagawin. Parte ka na rin ng buhay nila. At alam kong ganun din sila sa'yo. Ikaw ang Miguel nila. Hindi magbabago yon. Anya. Sa ngayon, mas mabuting kilalanin ko sarili ko bilang si Luis Rochelle. Hindi birong 6 na taong wala ako sa tabi niyo. Naintindihan nila ang desisyon ko manirahan dito kasama ka. Kayo ng mga anak natin. Ayoko na magsayang pa ng panahon. Babawi ako. Nang makabalik sa bahay, sinalubong sila ni Mama Belen. Hysterical ang ginang. Anak, magpatingin ka sa doktor. Rochelle, dapat ay makonfine siya for a thorough check-up. Marami tayong kakilala mga specialist sa Luis. Nandito kami, anak ko. Dalo kong pictures mo mula nung bata ka pa. Rochelle, pinakita mo bang pictures yun nun? It will help him. Natahimik ang ginang ng yakapin ng lalaki. Maya-maya pa, humikbi ito. Mommy, very good daw ako, sabi ni teacher. Ako rin, Mommy, may 3 stars. 3 stars din po ako. Siya na mismo ang sumundo sa 3 kinahapunan. Bumalik na rin sila sa sariling bahay. Hindi magkamayo ang triplet sa pagkukwento.
Unang natigilan si Enrico matapos mapansin ang lalaking nasa sofa. Hello po. Patanong nitong bati. Si Kuya! Sabay na bulala sina Elle at Emma. Kabado ngunit lamang ang excitement sa dibdib ni Rochelle. Pansin niyang panginginig ng kamay ni Luis sa hawak na photo journal. Sinong Kuya? Ani Enrico sa mga kapatid. Siya si Kuya, yung friend ni Mommy. Friends na rin kami ni Kuya. Mga anak, may sasabihin si Mami. Panimula niya. Lumapit si Luis at lumabel sa mga bata. Pasimple nitong hinawakan ng kanyang palad. Hala, boyfriend mo siya, Mommy? Singhap ni Ella. Napatakip ng kamay si Emma sa bibig nito. Natawa siya ngunit bakas ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Biglang tumakbo si Enrico para kunin ang photo journal. Sunod-sunod ang paglipat ito ng pahina hanggang sa napatigil ito. Pero Mommy, sabi mo po, ayaw mo munang sabihin sa amin kung sino siya. Ikaw po ito, di ba? Baling ni Enrico kay Luis, nooy ipinakita ang graduation picture na lalaki. Sumilip din sina Ella at Emma. Sakalang napansin na may litrato nga ito doon. Mommy, na-remember ko, sabi mo rin po next time na lang. I don't understand po. Nguso ni Ella. Look, may picture pa! Bulalas ni Emma sabay turo sa wedding picture nila. Sumikip ang dibdib ni Rochelle na maalalang minsan niyang itinago yon para tuluyang makalimot. Ngunit, hindi niya rin natiis kundi tignan lagi. Siya ang Daddy Luis niyo, mga anak. Sa wakas ay nasabi ni Rochelle na mayani ang katahimikan sa tatlo. Maraming nangyari mga anak. Nahirapan akong bumalik. Pero nandito na ako. Ako na maghahatid sa inyo sa school. Sasamahan ko kayo sa mga activity niyo. At paglulutuan ng masarap na pagkain araw-araw. Patawarin niyo ako kung natagalan ako. Anang lalaki. Umiwas siya ng tingin para pasimpleng punasan ng luha. Love mo po ba si Mommy? Tanong ni Emma. Sobra. Paano kung may bad dreams si Mommy? Ayoko nalit makita si Mommy na may bad dreams. Sabad ni Enrico. Babantayin ko lagi ang mami niyo. Wala na siya magiging bad dreams. Yay! May daddy na kami! Hiyaw ni Ella. Hindi na ulit ako mawawala sa tabi niyo. Anang lalaki. Dinumog ng triplets ang lalaki matapos ang dinner. Naglatag siya ng foam sa sala dahil gusto muna ng mga batang mag-movie marathon. Ilan saglit pa, humihilik na ang tatlo. Akmang tatayo siya para ayusin ang kalat, pero naunang gumalaw ang asawa niya. Hindi ka makatulog? Malambing nitong tanong. Kinumutan niya ang tatlo saka tumayo para sundan ito sa kusina. Ikaw ba? Komportable ka ba? Nakulitan ka ba masyado sa triplets? Kumislap ang sulok ng mga mata ni Luis. Ang saya-saya ko. Hinapit ng lalaki ang baywang niya at sinandal ang ulo sa kanyang leeg. Masaya rin ako, mahal. Masayang-masaya. Gumalaw ang balikat nito habang mahinang humihikbi. Salamat dahil hindi ka sumuko. Natatakot ako tuwing naiisip ko na paano kung hindi mo ako nakita. Habang buhay akong walang alam na merong ikaw, na meron ako mga anak. Paano mo nakayanan ng lahat, Rochelle? Hindi pa ba sapat ang paliwanag kong mahal kita? Humigpit lalo ang yakap nito. May naalala ko, Rochelle. Magkahawak kamay tayo sa kasal. Naalala kong gaano kasaya. Dahil pakiramdam ko, naabot kong pinakapangarap ko sa buhay. Sumikdo ang dibdib niya at humiwalay rito. Umagos ang kanyang luha sa kahinaplos ang pisngi ni Luis. Talaga? Susubukan ko pa, Rochelle. Hindi, mahal. Huwag mong persahin. Magkoconsult tayo sa specialist para sa proper treatment mo. Masaya na akong malaman na kahit paano, bumabalik ang alaala mo. Kulang na kulang ang pagmamahal ko sa lahat ng sakripisyo mo. Hindi natin kailangang magsukat ng sakripisyo, mahal. Mahal kita at mahal mo ko. Marahang pinagdikit ni Luis ang kanilang noo. He kissed her forehead down to the tip of her nose. Mahal na mahal kita, Rochelle. Pulong nito saka sinakop ang kanyang labi. Pumulupot ang braso niya sa batok nito para lalong lumalim ang halik. Walang mapaglagyan ng tuwa sa dibdib niya. At kung may natitira pa mang sakit sa puso niya, yun ay dahil sa sobrang kasiyahan na. Sa bilis ng pintig niyon,
para bang magigiba ng tuluyan ang katawan niya. Wow! May house ka rin dito, Daddy. Ang dami nating house. Bulalas ni Emma. Shells! Ella, that's sharp! Saway ni Enrico. Mga anak, hintayin niyo kami. Paalala ni Rochelle. Inalalayan siya ni Luis na makababa mula sa van. Everything was a fresh start for them. Sa unang buwan, nilakad nila ang mga papeles at dokumento para ma-update ang records ni Luis. He reconnected with old friends and colleagues. At nang maging maayos ang lahat, nagpakasal silang muli. Pagod ka na? Gusto mo buhatin na lang kita, mahal? Tanong ni Luis. Hinampas niya ang braso nito. Pilit na umirap ngunit nangingiti. Bakit? Nahihiya ka ba? Pangasar nito. Hinaplos ng asawa niya munting umbok sa kanyang tiyan. He, kaya ko naman maglakad. Rochelle, bago ang lahat, ikaw ang unang baby ko. Humalakak siya. Napaka-corny mo talaga. Kinikilig na Anya. Tumigil ang kasunod nilang van. At mula roon, lumabas sila Mama Linda, Ramir at si Mama Belen. Sakalang niya namalaya na wala ang triplets dahil tahimik ang paligid. Natanaw niya ang tatlo malapit sa mga bangka. Luis, sa mga anak mo, kukulitan naman. Agad na tinawag ng asawa niya mga bata. Miguel, Luis! Hiyaw ni Jarwin mula sa malayo. May buhat itong batang lalaki. Sunod na lumabas sa kabahayan si Nanay Rosa. Tumakbo ang ginang para yakapin si Luis. Nagulat pa ito na makita siyang buntis. Mano po, Nanay? Anya. Laking tuwa niya nang tinanggap nitong kanyang palad. Ang mga bata, Rochelle. Tanong ni Mama Linda sa likod niya. Mukhang kausap po ang Tatay Roy ko, Mama. Susunduin ko na po. Si Luis ang sumagot. Tuloy muna kayo sa bahay. Naganda kami ng may pagsaluhan tayo. Nang tumawag si Miguel, si Luis, na gusto niyong magbakasyon dito, nagpareserba rin kami sa malapit na inn. Yaya ni Nanay Rosa. Ayos lang po, Nanay, na tawagin niyo siyang Miguel. Nakangiting Anya. Lumapit si Mama Belen para yakapin ang gina. Maraming salamat sa pag-aalaga sa anak ko, Rosa. Ina rin ako, kaya alam kong pakiramdam. Anak mo rin siya. Parehong mahalaga sa atin si Luis. Hindi ko ipagkakait yun sa'yo. Anito. Maya-maya pa ay nagsiiyakan na sila doon. Pinalis niya ang luha, ngunit hindi maawat ang pagbuhos niyon. Nako, tama na nga. Bawal ma-stress ang buntis. Umiiyak na ring sabi ni Mama Linda. Rochelle, anak, may pinaglilihan ka na ba? Ani Nanay Rosa. Tipikal na pagkain lang, Nay. Mga maaasim po. Anya. Sakto, nagluton Tatay Roy mo ng sinampulukang bangus. Pareho-pareho silang napabaling sa triplets dahil nagsitakbuhan ng mga ito palapit. Hinilot na lang ni Rochelle ang sentido na makitang mayakap na isda ang mga bata. Anong mga pangalan nila, anak? Nakangiting tanong ni Nanay Rosa. Si Emma po yung may ribbon at ang kasunod niya ay si Ella. Uniko iho po namin si Enrico. Anya. Binigyan kami ng isda. Sabi ni Daddy, si Lolo Ray po yun. Hinihingal na balita ni Emma. Nagmano na ba kayo sa Lola Rosa niyo? Salubong sa mga ito ng Mama Linda niya. Hala, may isa pa kaming lola. Ani Ella. Natawa na lang sila. Tila nagka-instant fiesta ng pagdugtungin ni Tatay Roy at Luis sa mga mesa. Si Ramir naman na naglabas sa mga upuan. Congrats sa kasal niyo, Rochelle. Natanggap namin ang invitation niyo. Hindi lang talaga nakapunta. Sa Adinika. Okay lang? Kumusta na kayo? Ayoko maging plastic. Siyempre, nung recent pa lang, medyo bitter ako sa'yo. Pero it's all in the past. I'm happy for the both of you. Kaya pala hindi rin nag-interest si Luis sa iba. Masaya akong buo ng pamilya niyo ngayon. Nika, pwede mo pa rin siyang tawagin Miguel. Sambit niya. Gumiti ito. Bilib din ako sa'yo. Baka nabaliw na ako kung ako yung nasa kalagayan mo. Tumakbo-takbo ang triplets palibot sa kanila kung sino-sinong kinakausap ng mga ito. Hindi na lang ako basta asawa Nanay na rin, kaya kinailangan ko maging matatag. Mga anak, mag-hello kayo kay Tita Nika. Kaibigan siya ng daddy niyo. Hello po, Tita Nika. Ate, maupo ka muna. Naglagay na ako ng upuan. Kausapan ni Kuya Luis yung kaibigan niya. Susunod na rin siya. Ani Ramir. Biglang bumunggo ang triplet sa tiyuhin.
Napatras tuloy ito kay Nika, dahilan para muntik pang matumba ang babae. Mabuti na salo agad ni Ramir. Ay! Pangaasar ng triplets. Kayo talaga? Kunwaring saway ni Rochelle ngunit nauna pang halakhak niya. Paano? Pulang-pulang pisngi ng kapatid niya. Si Tito, pumapag-ibig. Hirit pa ni Emma. Sige, doon na muna ako sa mesa. Paalam niya sa mga ito. Bantayan si Mami, baka madapa siya. Ani Ella. Nahawa na ito sa pagiging overprotective ni Luis. Mas naglapag ng pinggan sa harapan niya. Nako ma'am, nakakaya yung sinabi ko sa'yo nun. Ikaw pala talaga ang original sa buhay ng kaibigan ko. Ngise ni Jarwin. Inirapan niyang pangasar nito. Iniyakan ko yun no? Alma niya. Yumuko pa ito para humingi ng tawad kunwari. Kung may nanakit ka pa sa akin, sana hindi madamay ang papasko ng inaanak niyo. Natawa siya. May humila ng upuan sa kanyang gilid. Loko ka talaga. Buti nagmana si Junior kay Laura. Komento ni Luis bagay na tinawanan lang ng kaibigan. Bumaling siya sa asawa. Ayon sa doktor, walang siguradong panahon kung kailan maalala ni Luis ang lahat. He only remembered fragments of their memories together. Sapat na yun para sa kanya. Nasa loob ang mga bata. Dito na raw sila titira para makapag-beach araw-araw. Kuwento nito, natawa silang dalawa. Gusto mo na bang kumain, mahal? Lumapit ito para bumulong. Iba naman yatang nasa isip mo. Makatingin ka parang gusto mo na akong hubaran. Kinurot niya ang tagiliran ni Luis. Pumalakak lang ang lalaki. Namiss ko to. Miss na miss kita, mahal. Biglang saad ni Luis. Hinaplos niya ang pisngi nito. Sinisisi mo pa rin ba ang sarili mo? Hindi ko maiwasang matakot tuwing naiisip ko lahat ng nangyari. Malapit nang lumubog ang araw. Tumama ang kahel niyang sinag sa mesa. May nagsindi naman ng bonfire sa di kalayuan. Ang swerte ko dahil ako yung minahal mo. Ako yung pinili mo maging tatay ng mga bata. Ako gusto mo makasama habang buhay. Anang kanyang asawa. Nasasaktan ako dahil iniwan kita't kinalimutan. Tinawid niya ang distansya nila at kinintala ng halik ang labi nito. Ito na yun, Luis. Ang bagong simula ng pagsasama natin. Hindi mo naman hayaang mangyari yun kung may choice ka lang, di ba? Huwag mo nasisihin ang sarili mo, mahal ko. Sumandali siya sa dibdib nito. Automatikong gumapang ang braso ni Luis sa kanyang baywang. Habang maligalig ang paligid, tila sandaling tumigil ang mundo sa kanilang dalawa. Hawak mo ang buong pagkatao ko. Kung makalimot ang isip ko, nakatataka naman sa puso ko, Rochelle. Mula noon hanggang ngayon, kahit anong mangyari, wala akong ibang mamahalin. Ikaw lang, ha? Bulong nito. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!